boss. Nakita ko na po yung mga naghahanap sa inyo. I'm covering the raid as media. But since it's official and government sanctioned, bawal ang civilians. Hindi ka pwedeng sumama sa operation. Wala talagang magandang may dudulot yung bayaw yung sa organisasyon natin. Alam niyo na ba tungkol sa inyo? Si Finos, hindi na-expose ang sarili niya. So mukhang hindi pa. Dapat umalis na kayo dyan bago pa kayo makita ni Andrew. Para po kuya, pasensya na po kuya, hindi na po ako magpapahatid. 150,000 Lumen X pills are on their way to Valmora as we speak. Item. Okay na, boss. Ready for dispatch. Major operation to, high value ang meet up. Boss, Nandito na kami. Nakaalis na ba kayo? No, I'm staying. Tapusin na natin to. Target site? Ito ang The Sanctuary at Valmora. We are working with the Fury. Ang kadil nila ay si Verdugo. Kailangan malaman ni tatay yung mangyayaring transaksyon. Saan ka pa, Pertugo? Mga orders ni Madam Delilah para sa bisita. Pasok mo na yan. Let's seal the deal then. Cheers to new partnership. Partnerships. Shall we start then? Sigurado nandito pa si Andrew. Mahirap na baka maabutan ka pa niya. I would prefer na bilisan mo at simulan na natin ang transaksyon. Masyado kang nagmamadali. Bakit nga ba? Hindi kaya yung mga taong mahabol sa'yo? They're just small fry competition. Kailangan safe, so you don't have to worry about it. Sinabi ko na sa mga tauhan ka na, habulin sila at iligpit. Walang susuko hanggang sa dulo. Sa apoy ng mundo, di ako uuwi. Aking harapin, never, never say die. Come on, team. Let's move. Bravo. Secure exit. Alpha, follow me. Ramos, take the lead. You too, Andrew. Follow me. Doon gagawin yung transaksyon sa gailan ni Verdugo. Teka, dalawang malaking sindikato yung makakaharap yan. 4 lang kayong susunod. Mabilisan ang pagkasa nito, pero pinaplanuhan pa rin namin yan. Andiyan lang yung iba nakakalat. Eh, no? Who gave you the right to interfere in my affairs? My dear, I was under the impression that we were a team. No, Delilah. Hindi tayo magkakampi. We are just businessmen closing a deal. Yun lang yun. So now let's begin the transaction. Very well. Madam, okay na po to. Good. What was that? Huwag ka mag-alala. You're protected. Hindi ko kailangan ng protection. Hoy! Anong ginagawa mo? Wait! Ba't ka nakaganyan? Talagang pinanood yun lang talaga ako eh. Hindi tayo pwede mag-ingay. Ano yun? Hindi kaya yun yung mga taong naghahanap sa'yo? Akala ko ba small fries? Let's move. Tara.
Banjo, sige mo si Madam. Ako nang bahala dito. Okay. Tara mo, Sam. Ako nang bahala dito. Sige na. Verdugo, dito tayo. Hindi sila pwede makatakas. May group moving towards parking area. It could be Verdugo. Intercept. PDE, open the door! Chloe! Hayop ka! Nagkatiwalaan kita! Pati mga plano ko sinabi ko sa'yo! May panahon ka pa para magbago, Francis! Sumuko ka na! Si Aulo! Pinagkakati mo ko! Mali ka na pinasok ng lungga! Joey? What the hell is she doing here?
Kawawa ka naman. Wala nang tutulog sa'yo. Francis Toledo, you are under arrest. So, Barmora, it is goes clean. What happened next? Pray that it goes well. And if Verdugo's in a good mood, then maybe he will give you time. Maybe. Maybe it's all I get? That's how his world works. Matias, Didi ang transaksyon sa Balmora. Nasapat ang items pati ang pera. ano? Oo, nawala lahat. Si Boss sugatan. Kailangan daw niyo tayong makausap. Sige, papunta na ako dyan. I'm coming with you. No. Stay here. This is not the right time. Nalugi na tayo ng ibang 100 milyon. Pinaril pa kayo ng bayaw mo. Let's not focus on the losses, Matias. We have fast-moving items naman dahil sa lakas ng demand. Eh si Andrew, tingin niyo, nakilala kayo. Hindi niya ako basta-basta barilin kung alam niya ang bayaw niya ang hinahabol niya. Pero, binaril pa rin niya kayo. Anong gagawin natin? Hayaan lang natin siya. Let him chase Verdugo. The more he focuses on that name, the less he looks at me. And men like Andrew, they don't know when to stop. At yun ang papatay sa kanya. Bakit, boss? Yung isang cufflink ko nawala. Bilisan nyo! Pasok nyo na yung mga yan! Okay ka lang? Salamat sa pagligtas mo sa akin. I'm just doing my job. Pero kung gusto mo talaga bumawi sa akin, pwede mo namang ipaubaya si Andrew. Oo naman, sige. Relax. I'm just joking. Pero seryoso, hindi ko alam na ganun ka pala kagaling lumaban, Joey. Tinapaan kasi ako ng tatay ko eh. About that, hindi natin nakuha si Verdugo na gusto nating mangyari. Pero at least malinaw na siya ang kadil ni Delilah. May nakuha na bang identification sa kanya? Wala. Pinacheck ko na yung CCTV ng buong resort. Pero 3 araw nang hindi operational. Sinadya para walang recording. Ganun na nga. Pero Joey, nilagay mo pa rin yung sarili mo sa panganib, pati itong operation. Makakasuhan ba ako? Huwag na lang sana ulit mangyari. Talagang hindi na pwede. Excuse me. What were you thinking, Joey? Nilagay mo na naman yung sarili mo sa gitna ng bakbakan. That's Stupid. Kapatid mo ituloy. Pag ako gumawa, stupid? So ano yung sinasabi mo sa tatay ko? Nang madiskarte ako tsaka magaling ako lumaban, joke lang lahat yon? Ang sinasabi ko lang,
Eh basta-basta mo nilalagay yung sarili mo sa gitna ng peligro. Choice ko yun eh. Choice ko na hindi mo naman kailangan intindihin. Eh choice ko na hindi ka pabayaan. Eh, ba't nga ba kailangan mo gawin yun? Nakipag-deal ako sa'yo na hanapin natin si Verdugo na magkasama tayo. Pero wala naman sa deal natin na sa'yo nakasalalay yung buhay ko ah. Pwede ba? Ayoko nang lagi mo kong inaalala. Ayoko nang palagi mo kong nililigtas. Teka, ano bang masama? Eh kaya kasama mo ko di ba? Eh, hindi ka naman habang buhay nandyan eh. Kaya ayoko masanay. Ba't ba hindi mo ako pabayaan? Hayaan mo kaya ako matuto. Hayaan mo ako masaktan at lumaban mag-isa. Joey, hindi ko kayang manood at tumahimik habang nilalagay mo yung sarili mo sa gitna ng peligro. Sana hindi ako nakaka-estorbo, pero may kailangan akong sabihin. Birthdays, anniversaries, kahit simpleng dinner. Gusto niya may photos kami kasi sabi nga niya gusto niyang ma-capture kung gaano kami kasaya in those moments. Ang sweet po pala ni Sir Tomas. Pero ma'am, si Sir Tomas, parang very private person po siya, no? Sobra. Kahit nga ako, hindi ko alam lahat ng mga ginagawa niya eh. Sabi niya nga kung gaano ko siya kamahal, ganun din daw dapat ang tiwala ko sa mga bagay na hindi ko na kailangan malaman. Hello, Han. Oh, okay. Oh, that's good. Okay, I'll see you. Okay. Uuwi daw si Tomas. So, kausapin ko muna si Yaya para makapagluto. Okay? Sige po. See you. Ang taong masyadong pribado, kadalasan madaming itinatago. Nako. Naririnig niyo po pala kami, ma'am. Pero, ma'am, pasensya na ho kayo, ha? Hindi naman ho sa nangingialam ako. Pero, bakit hindi niyo kaya sabihin ho kay Ma'am Yvette kung meron ho kayong problema kay Sir Tomas? Hindi niya gugustuhin malaman. Bakit naman ho? Bakit ho ba ayaw niyo kay Sir Tomas? This ends today, Tomas. My credibility took decades to build, and I refuse to let it rot like this. Does it pay better than practicality? Yes, of course. Things money can't buy. Peace of mind, tahimik na buhay, and most importantly, safety ng pamilya. Then let me just remind you, Rebecca. Hindi itong network na to ang nagbigay ng safety at komportableng buhay na meron kayo ngayon. Ako, Rebecca. Nagawa ko na ang parte ko. Ibinaon ang mga katotohanan ipinalibing mo. And I'm done risking my children's lives for your operations. You can't just walk away from something like this, Rebecca. Not when you've been in the circle for too long. Marami ka nang alam. Then, watch me! At kung ayaw kitang makawalan, Then, I tell Yvette everything. Every lie, every drug deal. be careful, Rebecca. Some truths are dangerous to deliver. Are you threatening me? All I'm saying is, Rebecca, this world is dangerous. And unfair. Andrew!
You've made enemies. And if something were to happen to you, baka hindi na sila ma-surprise. So, be careful. For you? For your bed? And for your grandchildren. Ma'am Rebecca? Okay lang po ba kayo? Just remember, do not trust Tomas. Oh, nak. Kanina ka pa pala dyan? Medyo po. Ay, ano? May balita ka na ba? Sa presinto? Umay na kasi ako sa rason nila patungkol sa bangkay ng tatay mo eh. Anak. Anak, may problema ba? Di ba sabi ko sa'yo, gusto ko sinasabi mo sa akin ang lahat. Lalong-lalo na kung mabigat ang pinagdadaanan mo. Tayong dalawa na lang ngayon, anak. Kaya gusto ko sana okay tayo. Anong problema? Nay. May gusto po sana akong sabihin sa'yo eh. Some truths are dangerous to deliver. You've made enemies. And if something were to happen to you, baka hindi na sila ma-surprise. Ma'am? Andrew, Ang ginagawa niyo dito, baka malimigan kayo. nagpapahangin lang ako. Napadaan ka. I brought you your favorite cake. I'm sure na-miss mo yan. Oo. Yan yung pinapadala ko sa inyo noon sa office niyo. Of course, I remember. Salamat, anak. You're welcome, Ma. Alam mo, di ba noon lagi mo sinasabi sa akin, kapag nagkaroon ka ng trabaho, lagi mo akong uuwian ito? Sabi ko naman sa'yo, paano? Pasaway ka. Hindi ka magkakaroon ng trabaho. Look at me now, Ma. May career na ako. And did you know na I followed your footsteps because I wanted you to be proud of me. I promise you, Ma, I won't use my profession for selfishness. Tsaka syempre, dala ko yung pangalan niyo eh. Di ba, hindi ko ito sisirain. Ma'am, alam niyo ba na yung case na hinahawakan ko ngayon, yung biggest drug syndicate here in the Philippines, si Verdugo? And ma'am, malapit na ako. Makikilala ko na siya. At gagamitin ko yung lahat ng natutunan ko sa inyo para ma-expose ko siya at pagbayaran niya ang lahat ng mga ginawa niyang kalokohan. Anak, sandali. Anong gagawin mo? Sandali. Uy, anak, sandali. Tumawag na ng pulis.
Sige. Ma? Are you okay? Yeah, I'm okay. Natutuwa lang ako sa mga ginagawa mo. Kasi hindi ko inakala na you'd turn your life around like this. Anak, baka masobrahan. Hindi naman, Ma'am. You know what, Ma? Pumasok ka tayo sa loob kasi baka mahamugan ka dito. Let's go. All right. Let's go, Ma. Buhay ka? Joey, yung tatay mo nandito. Ay, sorry po. Matagal ko na po talagang alam eh. Sasabihin ko naman po sana sa'yo. Sasabihin ko po sana kanina. Sorry po kung nag-lame po ako. Okay lang, anak. Naiintindihan ko. Huwag mo na lang sanang uulitin. Paano? Walang puwang ngayon ng galit sa puso ko ngayon. Masaya lang ako nandito ka, Miguel. Buhay ka. Maraming salamat sa pag-intindi, Clarissa. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mo magpanggap na patay ka na? Kasi pagpatay na ako, wala na maghahanap sa akin. Mas malaya ako makakakilos para hanapin si Verdugo. At para hindi na rin kayo mapahamak. It's alarming. The drug situation keeps escalating. And the masterminds, they seem to be slipping away. Kaya alam mo, mag-ingat ka. Kasi people like that don't forget names and faces. Kuya. Oh, Han, kain na. Andrew was telling me about his coverage sa Norte. Drug deal. Unfortunately, nakatakas na naman ang mastermind. Yeah. Ikaw, Kuya, kumusta naman? Busy, saan ka galing? Sa meeting. Oh, how was it? Was the deal finalized? Unfortunately not. There was interference. The client withdrew. Oh, that's unfortunate. Well, that's business. There'll be others, hon. Yeah, pero dapat managot ang nanggulo. Kuya, is that blood? Tay, alam na po ba ni Chief yung plano ninyo magpakita kay nanay? Oo. Napaalam ako, alam niya to. Ibig sabihin po ba nun, lalantad na po kayo? Magkakasama na po ulit tayo? Hindi, anak. Kailangan tapusin ko yung misyon. Napunta lang ako dito para magpakita sa inyo. Ayoko nakikita na sasaktan ka, Clarissa. Pangako ko pagkatapos nitong misyon, makukulong na si Verdugo at tuluyan ang mabubuo ang pamilya natin. Clarissa, malapit na to. Joey, malapit na to. Sana nga ito na yun.
sugatan? There was a branch on the driveway. I wasn't looking. And you have to be careful. That has to be cleaned. Let me help you. It's okay. I've got this. Palitan ko na lang yung bandage nito. Huwag mong iwanan si Andrew. Minsan lang may kasama kumain yan. Okay. Your kuya talaga. He hates being fussed over. Why? What's wrong, Andrew? Ate, it's not just a small wound. Malalim yung sugat ni Kuya. You better talk to him or at least observe him. Oh, what do you mean? Baka meron siyang problema na ayaw niyang sabihin sa atin. Okay. I'll talk to him. And I really appreciate your concern sa Kuya Tomas. Tama nga po kayo. Si Verdugo po yung nakipag-deal sa Norte. Narinig ko rin po mismo si Delilah na binanggit po yung alias niya. Kailangan mag-usap tayo. Kasi next time, ikaw na ang kakausapin ko. But of course, if you permit, Verdugo. Certain. Nakakainis lang po. Ang tagal ko doon. Hindi ko po nakita yung mukha niya. Wala, huwag ka mag-alala. Okay lang yan. Ang mahalaga, boy ka. Alalang-alala ako sa'yo. Gusto ko tumulong pero wala akong magawa. Kaya tinext na lang kita kanina. Oo nga po, Tay. Bakit po parang puro DD agents po yung nandun? Wala pong pulis. Sir, positive. Si Verdugo, nasa resort. Ba't hindi pa kumikilos yung ibang pulis? Because we also have confirmation that one of their men is involved sa sindikato, si Castro. It is a bad enough image para sa kapulisan. Kailangan i-compartmentalize ang operation para walang mag-leak na information. Kaya walang pulis, only the agents of the DDE. Pero sir... Miguel, huwag ka na magtangkang sumugod. Masasayang ang pinaghirapan mo. Do not blow your cover, Major Delgado. That's an order. Gusto ko sana sabihin sa inyo ni Andrew, pero hindi pa pwede. May protocol. Alam po ba ito ni Andrew? Kailangan media siya. Wala po siyang binabanggit sa akin. Yung kaibigan yung agent, yung Zoe. Maraming alam yon. Kaluka, Andrew. Wala ka nang ampasabi na nakabalik ka na pala. Tapos bigla-bigla ka magpapatawag ng meeting. What if may date ako? Teka, may date ka nga? What if lang daw, boss? Anyway, kaya ako nagpatawag ng meeting dahil I wanna walk this through what happened sa Norte. I want us to be aligned because starting tomorrow, doon na iikot ang coverage natin. Confirmed. Nandun nga si Verdugo. That's him. Wapo pala niya, no? Ano? Puro likod lang naman yan. Oh, ang layo pa ng kuha, nakahat pa. Paano tayo magbibuild ng case niyan eh? No face, no profile. Yung ex-jowa/topga mo, boss, doon sa DDE. Walang pa visual ID? Wala eh. But, napulot ko to. Napulot ko to nung tumatakas si Verdugo. Mukhang mamahalin. Exactly. Men like him don't wear generic things. At mas madaling matrace ang mga high-end accessories dahil konti ng suppliers. Gets. So we don't chase the man, we chase his tastes. Yes. Ano, boss? Yung naka-engrave. Brand? Well, hindi nakakala ko. But I tried reverse searching. Wala. Walang na-identify na brand.
Sure ba tayong brand to? Eh, yung mga katulad ni Verdugo, mga may pagka-narcissistic yan, baka initials to. Pati yung mga towel nila may initials. Hindi, pwede. Oh. And si Joey, di ba kasama mo siya sa mission na to? Alam ba niya tungkol sa cafe? Hindi pa nga eh. Kasalanan ako sa kanya. Kaya habang di pa to solid, she doesn't have to know. She needs answers, hindi niya kailangan ng panibagong peligro. Wala pong pinapaliwanag sa akin eh. Hindi naman ako pwedeng tumunganga lang. Kaya nalaman kong nagbebenta ng droga si Verdugo kay Delilah. Hinahanap ko dito sa notebook na to. At ito nakita ko. Lumen X? Narinig ko po sa kanila yan. Oo. Party drug yan. Patok sa mga kabataan. Ano po itong, ba't may drawing ng mushroom tapos may nakalagay 2019? Siguro ginawa ni Ramon to. Kasi itong Lumen X, may component to ng magic mushrooms. Malakas ang tama. Mag-hallucinate ka. Kaya nag-surveillance ako sa mga underground na sellers ito magic mushrooms. Baka sakaling maituro ko doon sa laboratorio ni Verdugo. Nahanap niyo po ba? Hindi eh. Pero hindi ako titigil hanggat hindi sila nakukulong. Mga katirada, ang Lumen X ay ang drogang sumisira sa buhay ng mga kabataan nila. At itong nakatalikod na to, yan si Verdugo. Ang creator ng lintik na droga na ito. Nakatakas man sa operation sa norte, pero tiyak kong lumiliit na ang mundo niya. At sa susunod, hindi na takbuhan ang mangyayari. It's kulungan time. Makakaasa kayo, mga katirada. As always. Okay. Nice. Solid. Ganda. Akala ko matapang na ako eh, pero iba pala talaga yung tapang ni Boss Idol. Passionate lang. Nako, Ma'am Zoe. Hindi lang sa pagtirada passionate yan. If you know what I mean. Ay, kadiri! Oh, bakit? Sa love. Passionate sa, di ba? Sa love, di ba? Love. Di ba, boss? Oo, buti nilinaw mo. Oo. At isa pa, hindi naman tayo sigurado kung tamang uwi yung tinutokso natin. Ah, oo nga, no. Sounds like kasi. Yun dito, Zoe. Yung isa naman, Owie? Galing-galing! Owie ba? Okay na. Masaya ka na. Biro lang, boss. Nagloloko mo na naman ako. Biro lang eh. Anyway, kayong dalawa, kung okay lang, labas muna kayo. Lalo ka na. Oh. Mag-ingat ka kasi baka mawalan ka ng trabaho. Ay, ito na nga po. Yan Ito, kasi. palabas na. Iwan ko muna. Boss. Tingin mo, boss, nakahalata ba si Andrew? He didn't ask anything directly. Pero nakita ko, he was thinking. Pero given na brothers-in-law kami, hindi niya maiisip na ako si Verdugo. That idea is too far of what I am to him. Pero boss, palapit na siya, palapit. I know. And he's smart. Once he smells something, hindi niya bibitawan. Like I said, he's obsessed. Kung hindi siya titigil, mas lalo tayo. Boss, hindi pwedeng huminto ang operasyon natin. Boss, hindi sa pinangungunahan kita. Pero isang tanong lang ang dapat niyong sagutin. Ano ang mas importante? Si Andrew o ang negosyo mo?
Pasensya ka ha. Okay lang. Hindi ko alam na aware din pala sila with whatever you and Joey have. Wala yan. Sa lahat naman nililink nila ako eh. Mga single kasi. What brought you here pala? Dahil tapos na yung operation sa Norte, I just wanna apologize with how things went. If I made you uncomfortable and Joey. Since pinag-uusapan na naman natin to, I need to clarify something. About? Anyway, i-check nyo na lang yung bagong batches ng Luminex. Hindi kayo sasama? I don't want to be late for my meeting. May tiwala naman ako sa inyo ni Lisa. Akala ko ba gusto nyo rin makita? And to answer your question, walang ibang mas mahalaga sa akin kung di ang mag-iina ko at yung negosyo na bumubuhay sa amin. Find a way to get rid of him. No trace, no noise. My pleasure, boss. I'm aware na si Joey ay hindi pwede sa rape. But in my understanding, pwede siya can still be part of it, I mean. Kahit sa pre-planet. But you invoked protocol. That's why she was cut out completely, di ba? And it feels like parang tinidor ko siya. So I just wanna know if it's really protocol or was it meant to cut her out completely? Andrew, kung gusto ko siyang i-shut out dahil obstacle siya sa atin, hindi ko gagamitin yung posisyon ko. Hindi ko idadaan sa protocol. Andrew, we have history. Memories. Meron tayong past na wala kayo. At hindi mabubura yun. Doon ako may advantage. Andrew, I really want us to try again. Properly this time. That's why I requested a transfer here. And na-approve na. Mas madalas na tayong magkakasama. Hindi kasi ako magaling magpaalam kaya ayun, sinulat ko na lang. Pero hindi ako umalis dahil galit ako. Mahal nga kita eh. Paano magagalit, di ba? Basta, kung sakaling magtagpo ulit ang landas natin, sana mas payapa na ang lahat. Sana, totoong happy ka na. May-miss kita, Peter. Nakakaiyak, di ba? Ako din naiyak ako dyan eh. Pinasa mo? Sorry, Tay. Ang tagal mo kasing bumalik. Oo, nainip na ako. Binasa ko yan. Pero alam mo, may na-realize talaga ako sa'yo. Ano? Pretty. Bakla, napakaganda mo. Palakpak ako sa'yo. Isipin mo ha, may Peter ka na. May Jean Hubei ka pa. Na para bang hindi ko alam kung kinuha na ba yun ng alien o ano. Tapos may boss idol ka pa. Dahil fantasy ka, ikaw yung mga fantasy naming mga bakla. Ano ba, mga kaibigan ko lang yun. Yung sa totoo lang, nakakamiss nga si Gino tsaka si Peter. Siguro kung nandito sila, matutulungan nila kami. Ta? Sinong ta? Taho? Ano ba yan? Tama raw? Tarzan? Tao ba to? Ano yan, te? Hindi, si Tatang, yung matanda dun sa lugar namin. Eh kasi may nahanap na lugar eh. Alam mo bakla, try mo to. Ang sarap niya, te. Nang maalat-alatan ka man lang din dyan kahit papaano sa mga boys. Sarap ba to? Sarap yan sinasabi ko sa'yo. Ano ba? Ano to? Crispy mushroom. Lumen X? Party drug yan. Patok sa mga kabataan.
may component to ng magic mushrooms. Hoy, bakit? Hindi masarap? Hindi. Sobrang sarap nga eh. Pwede ko picturean para mabili ko? Diba? Sabi naman sa'yo eh. Maraming salamat po. Sagutin ko lang to ah. Okay. Hello, Tay? Nakuha mo po yung sinend ko? Oo, anak. Yung logo at yung address. Opo, Tay. Good catch, anak. Mukhang alam ko na kung saan nila ginagawa yung Lumen X. Labas mo na kayo! You're early. Andiyan ba si Verdugo? Wala. May meeting pa raw siya. Mabuti rin pala. Hindi ba delikado nandito sa production area to? He's loyal to me. Meaning he's loyal to the organization. Isa yan sa umahabol sa atin nun. Lisa, marami ng operasyon ang nabulilyaso. Dahil sa kanila at ng mga kasama niya. If sabotage was my intention, this operation wouldn't have lasted long after Rija brought me in. Aba, nakakaintindi rin pala ng Tagalog tong mokong na to. So, ibig sabihin, naiintindihan mo na, hindi kita kinakausap! What is that? Enough! Gino, stay out of this. Lisa, hindi ba magiging sagabal sa operasyon natin to? Teka lang ha. Did I hit my head somewhere? Or did something change in this organization without anyone telling me? Because last time I checked, I invested in this organization. Verdugo might keep me beneath him, but I bring capital, leverage, at binabayaran ko yung mga tauhan dito. Mga tauhan na katulad mo, Matias. I'm very much aware that Verdugo trusts you, but that doesn't put you above me. So don't talk to me like I work for you. Lumugar ka! Itong nakatalikod na to, yan si Verdugo, ang creator ng lintik na droga na ito. Nakatakas man sa operation sa norte, pero tiyak kong lumiliit na ang mundo niya. At sa susunod, hindi na takbuhan ang mangyayari. It's kulungan tayo. Makakasa kayo mga katinata. As always. Ma'am Rebecca, yung gamot niyo po. Salamat. Ay, naku, Clarissa. Malala na yung mga ibinabalita ko nung araw. Pero mas malala ngayon. Katulad itong report ni Andrew. Naku, ma'am. Toxic na ho talaga ngayon ng social media. Eh, kahit ho ako rin tumigil na ho ako sa ganyan. Better, good for you. Mabuti na lang nandyan ang mga apo ko. Sila na lang ang dapat kong tingnan. Nakakawala pa ng stress. Totoo ho, ma'am. Swerte nga ako kayo eh. Nakakatuwa ko talaga silang panoorin. Masaya. Komportable ang buhay. Then let me just remind you, Rebecca, hindi itong network na to ang nagbigay ng safety at komportableng buhay na meron kayo ngayon. Ako, Rebecca. Ma'am, meron ho ba akong nasabing mali? Wala. May naalala lang ako. Ma? Are you okay? Lately parang you're a bit distant. Tsaka, tulungan ka na. I'm fine. It's probably the meds. Ang dami kong iniinom.
Harris, apo, Yes po. where's Kisses? Si Kisses po, tulog na po siya, Lola. You remember the brown stuffed bear na binigay ko sa kanya for her birthday? Yung brown. Yes po, si Harold po ba? Yeah. Oh, yes. Where is it? Ma, tinago ko muna sa bodega kasi kakapitan lang ng alikabok. Why, Ma? You need it? Naalala ko lang. Pero pwede bang makita? I get it for you po. I'll get it for you, Ma. Oh, thank you. Daling ko rin lang po ito. Salamat. Ma'am, ano pong ginagawa ninyo? May maitutulong po ba ako? Nagulat naman ako sa'yo, Clarissa. Wala ka may tutulong. Ito, Ano po yan? it's a spy camera. Attached dito sa mata ng stuffed toy. Bakit niyo ho yung kailangan? Ma'am Rebecca, wala ho akong gagawing masama sa inyo. Hindi po ako masamang tao, ma'am. Alam ko. At hindi para sa'yo ito. Meron akong dapat hulihin. Kailangang matigil na. It needs to end here bago pa mapahamak ang pamilya ko. Ma'am, ano pong sinasabi ninyo? Joey. Joey, ano ginagawa mo rito? Susunduin ko yung nanay ko. Wait, Joey. Hindi ba natin pag-uusapan yung nangyari sa atin sa Norte? Alin dun? Dami eh. Yung drug deal, si Verdugo, yung sa inyo ni Zoe. Yung sa atin. Pwede ba huwag ka nga maingay? Anong sa atin? May makakinig sa'yo, isipin mag-jowa pa tayo eh. Tapos aawain na naman ako ni Zoe. Pwede ba huwag natin isama rito si Zoe? Wow. Protective yarn? Pwede ba? Eh, ikaw ngayon nagpilit na isama siya sa misyon natin eh. Initsipwera mo pa nga ako eh, di ba? Huwag mo sabihin wala kang alam sa protocol, eh nakipag-deal ka nga sa kanila. Oye, Joey. Alam mo kasi, Good evening po, Sir Andrew. Si Nanay Clarissa po. Ikaw ba si Joey? Nandyan sa loob. Sandali lang, pagbubuksan ko lang si Sir Andrew, tapos papasok na tayo, ha? ready na ate. Halip na si Joey. Ako nang bahala dito. Sige po. Halika na. Dito po tayo. Pasok! You wanted to talk to me, Rebecca? Ayoko nang magsinungaling sa pamilya ko. Umamin ka na sa kanila kung sino ka talaga.
That was quite sudden, Rebecca. At kung sino talaga ako? You mean the man who kept this family afloat? Paid the bills? Fixed the mess? Made sure your children and grandchildren never lacked anything? Habang ikaw ay inaalagaan ng mga physical therapist mo at private nurses mo? Which, by the way, I'm still paying for. Ikaw ang may kagagawan kung bakit ako nagkaganito. Now, I want you to tell them everything because I'm sick and tired of all your lies. I've carried them long enough. Tell your family kung sino ka talaga, na ikaw ay leader ng isang sindikato, na illegal na droga ang negosyo mo, at ikaw si Verdugo! Ito yung address, oh. Oo nga, ito nga yun. Pero hindi na factory. Bahay namin to. Matagal na kami dito. At wala akong alam na factory ng mushroom chips dito sa lugar namin. Sige na. Sir, Ngayon ko lang nabasa ang message mo. Anong ginagawa mo dyan sa Santa Isabel? sir, pakiramdam ko na dito yung laboratorio ni Verdugo. Iba yung nakalagay sa address, siguro para hindi natin sila matuntun. Pero sa tingin ko, sir, malapit na tayo. Halika, pasok ka. Maupo ka muna, Joey. Sasabihan ko na lang yung nanay mo na nandito ka na. May ginagawa pa ata sa kusina eh. Salamat po. Sige, maiwan mo na kita. Joey. Okay, I just want to be clear. I did not intend to kick you out of the operations. It was protocol. Protocol na naman. Sa tingin mo, maniniwala talaga ako na hindi mo alam na may itsipwera ako? Journalist ka. Matalino ka. Kaya imposibleng hindi mo alam na pagbabawalan ako sa operasyon na yun simula pa lang. Alam ko. O, di ba? Inamin mo din. Oh, yes. Okay, pero wait. Alam ko, pero late ko na na-realize. You think they'll believe you? A woman in constant pain? On heavy meds? Emotional? What do you think they'll hear? Maaaring hindi nila ako paniwalaan ngayon dahil nilason mo ang isipan nila. Dahil kinuha mo ang damdamin nila. Pero alam ko na meron pa rin maniniwala sa akin. Kailangan matapos ang kasinungalingan mo ngayong gabi. I'm going to tell my children. Joey! Ay, Sir Andrew. Ay, Teresa. Andito ba kayo para bisitahin si Ma'am Rebecca? Yes, Aling Teresa. Oh, by the way, na-mention sa akin ng kapatid ko na mag-aando yung loob sa'yo ng mommy ko. And bihira kasi mangyari yun sa mga nagiging caregivers niya. Mabait naman ho kasi yung mommy niyo eh. Uuwi na po ba tayo? Anak, yan nga yung sasabihin ko sa'yo eh. Hindi pa kasi ako tapos maghanda doon sa herbal medicine ni Ma'am Rebecca. Eh, ipapahatid na lang daw ako ni Ma'am Yvette. Ang iniisip ko, paano ka? Ako na po yung maghahatid kay Joey, Aling Teresa. Hindi na ko, wag na ho. Maabala pa ho kayo, wag na. Hindi, okay lang po. Kasi mamaya pa naman natulog si Mommy, di ba? And isipin nyo na lang po na bawi ko to sa lahat ng ginawa niyong maganda para sa Mommy ko. Ayoko. Grabe ka naman sa Mommy mo. Huwag mo na dagdagay ng problema niya, Joey. Halika na. Sige na, Joey. Eh, nag-offer na naman si Sir Andrew eh. Kakahiya namang tanggihan. Sige na. Sorry, go. Magte-text po kayo na ya. Antay na lang po kita makauwi.
Sige, mag-text ka rin ha pag nasa bahay ka na. Sige, Love you. Okay. I'm telling my children now! Wala na akong nararamdamang awa para sa'yo. You've been too emotional lately. This should help you relax. By this time tomorrow, you won't even remember this conversation. Pre, may alam ba kayo kung may food processing factory dito sa Santa Isabel? Wala, tol. Wala. Gumagawa sila ng mushroom chips. Wala, sir. Sige, salamat. Sige po, sir. Sir, can you check up this? All right. O yun ba yung Koreano? Yung crush mo? Hindi ko po crush to, no? Nakakatawa lang po talaga si Jinwoo. Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca? Ano bang ginawa ninyo, Ma'am Rebecca? Ma'am Rebecca! Ma'am Yvette! Ma'am Yvette! Bilis, tumawag ka ng ambulansya! Ma'am Yvette! Liga na mo kayo! Si Ma'am Rebecca! Ma'am! Si Mami! Mami! Ma'am! Magising, Ma'am! Magising, Mami! Mata mo! Sino ba? Dali natin sa ospital si Ma'am. Rebecca! Hindi ka pwedeng mabuhay, Rebecca. Hindi nila pwedeng malaman ang totoo. We don't have no pyesa, no order pa. Better you come back tomorrow pa. Okay. Tomorrow? Yes, tomorrow. Come back. Joey, you were inside the room nung nangyari yung transaction sa Norte, di ba? Nakita mo ba si Verdugo? Were you able to identify him? If you permit, Verdugo. Oh my gosh! Hindi eh. Ikaw kilala mo na sino sa Verdugo. Castro, tara!
blur nakita yung mukha niya eh. Joe, I'm sorry. I'm sorry for this late apology. Sinujustify ko pa kasi yung mga decisions ko instead of apologizing. Eh, alam ko naman na nasaktan kita. Many times, actually. For not telling you na ex ko si Zoe. For my negligence, kaya hindi ka nakasali sa operations. And lastly, for breaking my promise na mahanap ko si Verdugo. Tay? Joey, anak. Yung kaibigan mong Koreano, nakakausap mo pa ba? Sino po si Jinho? Hindi pa po eh. Bakit po? Hindi, kasi nabanggit mo dati na... Bigla na lang di ba nawala? Hindi na nagparamdam. Ang naisip ko po kasi, Tay, baka po nahuli niya na po yung membro ng sindikato na hinahanap niya. Yung sinabi mong pumatay kay Ramon? Opo. Baka naibalik niya na po sa Korea kaya wala po siya. Ba't niyo po natanong? Wala naman, nag-isip lang ako ng ibang paraan. Para matuntun si Verdugo. Siguro nga, umalis na siya. O sige, anak. Salamat. Sige po, Tay. Love you. Tinatanong ni Major Delgado si Jinho. Iniisip niya siguro na pwedeng gawing tulay yun para mahanap si Verdugo. Pero wala eh. MIA din si Jinho eh. Nasaan na kaya yun? Si Peter. Nakontak niya kaya si Jinho? Eh wala. Umuwi yun si Peter sa probinsya niya eh. Dali. Malaman ka, Ma. Dr. Miguel, paano pa nangyari? Marami siyang nainom na gamot. Hindi namin alam kung gaano kadami, Dok. Bumubula po yung bibig niya eh. It's a possible drug overdose. BP, nurse. Aha. 8202, 10 R, 30, cardiac rate. BP natin. Palpatory BP ko, 70. Palpatory 70. Plain NSS, fast drip, 200cc, pa-ready ng Nor-Epi, double concentration. Pagkatapos, non-face mask tayo, 15 LPM. Okay, currently what's happening now are the effects of the drug overdose that she took. Most likely, since everything is going slow with her, did she take painkillers? Most likely, it's painkillers, right? I don't know. Okay, Hindi ko na alam. we will do our best. Okay, we will do our best. Ligtas niyo ang mami ko, please. Do everything for my mom. We will do our best. We will do our best. Mom, please. Larissa, ano bang nangyari? Ma'am, nagpakulo lang ho ako ng mga daon na gagamitin niya eh. Pagkita ko ho sa kwarto, nakahandusay na ho siya, tapos nakakalat na ho yung mga pills na... Ikaw ang kasama ni Mami. Bakit mo siya iniwan mag-isa? Han, you have to calm down. Bakit mo siya pinapayaan? Ano ka lang isa? Sumagot ka! Han, you have to calm down. Lisa, umuwi ka na muna. Kami na bahala dito. Tawagan ka na namin pag may balita. Sir, pwede ho ako maghintay dito. Kami na rito. Ma'am. Alam, nakakalungkot din pala, no? Isa-isa na silang namawala. Di man ako nakapagpaalam. Okay na yun. Ganun talaga yung buhay eh. Siyempre may kanya-kanya tayong buhay.
Hindi naman kailangan na palagi tayo nandiyan para sa isa't isa, di ba? At isa pa, ayaw mo naman sa kanila, di ba? Napilitan ka lang naman kasi may mission tayo nun eh. Grabe ka naman. Sobrang na-appreciate ko nga yung nabuo nating apat eh. Hindi kaya biro yung mga nangyari sa atin. Ang dami nun. At hindi rin biro yung pag-iintindi mo sa kanila. Kasi diba para silang aso't pusa. Laging nagbabangayan. Si Gino at si Peter, aso't pusa. Pagkasama ka aso't pusa at daga. Napasok mo pa yun. Daga. Well, pwede naman talaga dahil brainy ako. Wow, Yeah. justify mo pa. Yeah, pero yung face ko, Dagang-daga. cute na cute, diba? ba't Oh. yun? Tama ba? Tama ba yun? Pero alam mo hindi daga. Diba? Cute eh. Okay. Okay, hindi. Defensive ka naman. Affected. Okay basta hindi ako daga. We? Tsaka bati tayo. Anong bati? Teka, bakit ka ba nagagalit? Kanina pa, sigaw ka ng sigaw. Tsaka ba't ako pipiliin magalit? Eh wala na nga si Gino at Peter. Ako na lang yung merong kagalit ka pa. Eh pero kasi... Wait lang. Brainy. Hello, ate. Andrew, si Mami. Ano nangyari sa kanya? Basta pumunta ka dito sa ospital. Bilisan mo, please. Okay. Si Mami daw nasa ospital. Ha? Eh, puntahan mo na siya. Mag-iingat ka, ah. Pahingat ka rin. Salamat ulit. Oh, Cruz. Major. Pinatawag ako sa inyo ni Chief. May kailangan daw kayo. May papahanap ako sa'yo. Nay, uwi na po muna kayo. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to. Sabi ko kay Ma'am Rebecca kasi sandali lang ako. Pero ang dami ko pang ginawa. Pumunta pa ako sa kusina. Ang dami ko pang inayos. Dapat sinabi ko, chinek ko muna siya bago ko gawin lahat yun. Wala pong kasalanan. Itong ganito kasi yung nangyari nun sa tatay mo eh. Nung akala natin wala na siya. Tapos hindi ko man lang siya tinawagan. Wala man lang ako nagawa. Nay, nangyari po yung nangyari. Wala po kayong pagkukulang. Wala po kayong kasalanan. Huwag niyo po sisihin yung sarili niyo. Uminom ka po muna ng tubig. Anong gagawin ko? Hindi ko kakayanin kapag may nangyari kay Ma'am Rebecca. Hindi ko alam kung anong mukhang iaharap ko kay Ma'am Yvette at saka kay Sir Andrew. Nay, huminga ka po muna. Isa-isa lang po, Nay. Ang isipin mo po ngayon, nasa ospital na po si Ma'am Rebecca at ginagamot na po siya. At yun yung importante, di ba po? Kasalanan ko doon. Wala kang kasalanan. Bakit ko kasi siya iniwan? Hindi ko siya iniwan. Tubig na yun. Nay, ano ka po muna? Chinek ko talaga ng ilang beses. Walang Lee Jin-ho sa database. Wala sa Police National Records. Kahit Interpol Notice at Foreign Liaison Records, wala. Zero hit, sir. Dalawa lang ibig sabihin yan. Illegal yung operation yan. O off the books. Black Ops? Kahit yun may footprint eh. May handler. May entry clearance. Kaso ito, blanco. Alam mo, isa lang ibig sabihin yan. Hindi yan ang tunay niyang pangalan. At hindi siya Korean police. Eh, sino tong Koreanong to?
Hindi ko alam. At bakit siya nandito? At hinahabol niya ang sindikato? Ate, si Mommy nasaan? Inaasikaso lang siya ng medical team. Saan? Natagpuan siya ni Clarissa na walang malay at bumubula ang bibig sa kwarto niya. Doc, Sir, ma'am. kamusta ang mami ko? Well, she's in critical condition po. We're still currently trying to stabilize her. Now, her BP is at 60/40, way below normal. Her cardiac rate is only at 30, and she's only breathing at 50% rate. The amount of drugs that she took a while ago really took a toll on her. Most likely, we would need to bring her to the ICU and also detoxify her. But as of now, we are still trying to stabilize her. That's the current stage we're in with her right now. Teka, bakit overdose si Mommy? Andrew, it's her medication. And given the quantity, it looks intentional. Buhay mo yan, Kuya. Hindi kaya gawin yun ni Mommy. Andrew, stop, please. Doc? Ma? Start CPR tayo. Nurse pa, Epi. Intubate pa tayo, okay? Ma? Magbabaw ka, please. Ma? Kasalanan ko to. Sabi ko kay Ma'am Rebecca kasi sandali lang ako. Pero ang dami ko pang ginawa. Pumunta pa ako sa kusina. Ang dami ko pang inayos. Dapat chinek ko muna siya bago ko gawin lahat yun. Kasalanan. Napilitan ka lang naman kasi may mission tayo nun. Sobrang na-appreciate ko nga yung nabuo nating apat eh. Hindi kaya biro yung mga nangyari sa atin. Si Gino at si Peter, aso't pusa. Pagkasama ka aso't pusa at daga. Pwede naman talaga dahil brainy ako. Dagang daga. Clear! Na-revive po si Miss Rebecca. She's unresponsive. In short, layman's terms, nakakoma po siya. We really need to put her in the ICU and detox her. As to how long she'll be like this, I cannot say. I'll have the ICU ready na. Ma? Narinig mo ba ako? Lumaban ka, please, okay? Hindi ka namin iiwan dito. Lumaban ka. Hindi ko kayang wala ka. Nakakalungkot din pala, no? Kasi isa-isa na sila nawawala. Hindi ba na ako nakapagpaalam? Siyempre may kanya-kanya tayong buhay. Hindi naman kailangan na palagi tayo nandiyan para sa isa't isa.
Ate. Can I see Mom sa ICU mamaya? Tomas said na we can look for a bigger hospital. Ate, naniniwala ka ba sa sinabi ni Kuya Tomas? Kasi sa totoo lang ako hindi eh. Naniniwala akong hindi kaya ni Mami magpakamatay. Eh sa atin nga, siya yung lagi matatag eh, di ba? Kahit may sakit siya. Like what I said, madalas siyang tulala. Zoning out. So I don't know if it's the meds or something else. Sa palagay mo, kaya talaga gawin ni Mami. I don't know, okay? I don't know. Lahat ito assumption lang, so hindi ko alam. Ate, tama na. Please. Kailangan mo na umuwi. Hindi ko iiwan si Mami. Ano ba? Not gonna leave her. I'm not gonna leave Mami. Pero ate, wala naman tayong magagawa eh. Mami is still in coma. Di ba baka nahanap ka rin mga bata? Ate. No, huwag ko iiwan si Mami. Still mad I haven't introduced you to Verdugo? Does it bother you that you're still not part of us? Listen, I handled Korean buyers, and I moved the shipment after fourth sweep, but I still haven't met Verdugo. You're impatient. No, I'm underused. I want to be in the room when decisions are made. Trust is layered, you know. Trust? I left my country for you, huh? 난 이 조직을 위해, 아니, 너를 위해 내 모든 걸 걸었다고. Verdugo doesn't show himself to ambition. Hindi siya basta-basta nagpapakita, especially to someone who's still being tested. You want to meet him? Prove you can wait. Kayo ni Lisa na muna bahala sa operation. I know that it's heavy. But I trust that you can manage. Magiging okay naman kayo dyan, boss. Tinuluyan niyo na. Dapat. If she wasn't my wife's mother, Pero anything more aggressive would have... raise questions. So nothing that would trigger an autopsy or a paper trail. So pagmumukhain mo na nag-suicide siya. Yes, mas malinis. Given her condition and medications, Authorities would read it as trauma or psychosis. Yeah. I'll call you back. Thank you. Andrew, what do you need? Is that the hospital? The what?
Ang sabi kasi sa akin ni ate, na you were suggesting for a better hospital for mom. Yes, the specialist. Mas equipped, mas experienced. I only want the best for your mother's team. Salamat, kuya. I'm really appreciative na ginagawa mo to para kay mami. You don't have to thank me, Andrew. We're family, remember? Kuya, umuwi na kayo ni ate. Ako na yung magbabantay kay mami. No, I'll stay. Baka dumating yung doktor. I need to speak to her personally. Pahatid ko na lang si Yvette sa driver. Nay, bakit po? Sino po yan? Yung isang maid sa mansyon. Yung kumatos daw si Ma'am Rebecca. Nay, huwag ka na po sobrang mag-overthink. Hindi na, anak. Pero alam mo, ang iniisip ko lang, hindi naman depressed si Ma'am Rebecca eh. Oo, madalas wala siya sa mood, pero hindi depressed. Yun din po kasi talagang pwedeng isipin ng lahat eh. Dahil wala naman po nakakita ng totoong nangyari. Ano pong ginagawa ninyo? May maitutulong po ba ako? Ito, it's a spy camera attached dito sa mata ng staff toy. Yung teddy bear. Teddy bear? Oo, anak. Sa kwarto ni Ma'am Rebecca, meron siyang teddy bear. Tapos meron yung spy camera. Sigurado ko na-record nun kung ano yung totoong nangyari. Maganda po siguro kung makuha po natin yung footage na yun. Oh, Yaya, kayo na magtali ng trash bags. Yes, ma'am. The brown stuffed bear na binigay ko sa kanya for her birthday, pwede bang makita? Mommy? Ay, anak! Don't come here. Maalikabok, anak. Is Lola coming home na, Mommy? Hindi pa, anak. But, if you pray harder, maybe. How about Tita Clarissa? Is she coming back when Lola comes back? Wait lang, anak, okay? I just have to do something. Sasabihin ko ba kay Ma'am Yvette? Kaso nga lang, Nay, hindi rin po natin sure kung may na-record po yung camerang nandun sa teddy bear. Tama ka. Ayoko na rin dagdagan pa yung iniisip ni Ma'am Yvette. Pero magpapatulong na lang ako dun sa isang maid sa mansyon. Si Ma'am Yvette. Sagutin niyo po. Pero relax ka lang po, Nay, ha? Ma'am Yvette. Hello, Clarissa? Kamusta ka? Mabuti naman po. At kayo po. Kamusta ko kayo? Ito. We're still waiting for Mommy to wake up. Clarissa, I've been thinking... Pasensya ka na, ha? I was too emotional. Pasensya ka na. Nasigawan kita, ha? Naku, ma'am. Huwag ho kayo mag-alala. Naiintindihan ko ho kayo. Ganyan ho talaga siguro kapag may nangyayaring masama sa mga mahal natin sa buhay. Naghahanap po tayo ng may masisisi. Nangyari na rin po kasi sa akin yan eh. Salamat. Gusto mo bang dalawin si Mommy? Ay, opo. Siyempre naman po. O sige. Nilipat namin siya ng ospital. So I'll just text you the address. Sige po. Ay, ma'am.
Pwede ho bang dumaan lang ho saglit sa mansyon? Meron ho kasi akong mga naiwan na gamit sa kwarto ni Ma'am Rebecca. Okay, sasabihan ko yung mga maids na darating ka. Sige po, salamat po, ma'am. Ikukuha ko na rin ho ng pampalit si Ma'am Rebecca para dalhin sa ospital. Okay. Sige, salamat, Clarissa. Salamat po, ma'am. Sabi ng nag-tip sa akin, karamihan ang nagpapalinis dito sa area, Koreano. Kasi Koreano ang may-ari. Naisip ko lang, bakit dyan siya susuot puro Koreano nga. Kasi kotse lang pinapansin sa car wash, hindi tao. Anong plano mo, Major? Papasukin mo? May sigurado po ba kayong andito yun ang may nangyari kay Ma'am Rebecca? Oo, dito ko kasi huling nakita Pero ewan ko bakit wala na dito Ano, nakita niyo na hinahanap niyo? Ay, Manang, kasi yung... May napansin ba kayo? Kulay brown na stuffed toy. Teddy bear. Yung kay Kisses? Oo nga. Naku, nakita ko kanina nung naglinis ako. Naitapon na po sa basura. Oh? Ano? Dito lang po namin tinapon yung mga basura. Nasaan ho? Sigurado po ba kayo dito lang po talaga kayo nagtatapon ng basura? Opo, dito lang. Bakit wala na hong mga basura? Siguro, nadaanan ng truck ng basura. Bakit ka ba kasi nila ay tatapon? Buti nakita kita agad. Stay here first, ha? So no one can see you. I won't let anyone throw you away. Bye. Siguradong diretso na sa tambakan. Kung pupunta naman kayo, mahihirapan kayo maghanap. Malaki yun. Mabaho pa. Pero kung gusto ninyo... Hindi na po. Okay lang po. Thank you po. O sige, maiwan ko na kayo. Balikan ko lang yung ginagawa ko. Salamat. Thank you po. Paano yun, Nay? Nasabi po ba sa inyo ni Ma'am Rebecca kung ba't siya naglagay ng spy camera? Oo, pero hindi ko Tama. Naaalala ko na. It's a spy camera attached dito sa mata ng stuffed toy. Meron akong dapat hulihin. Kailangang matigil na bago pa mapahamak ang pamilya ko. Totoo po ba yan, Nay? Anak, bakit naman ako magsisinungaling? Tandang-tanda ko yun kasi naalala ko nung sinasabi niya yun sa akin, gulong-gulo ko kung sino ba yung gusto niyang hulihin. Ang problema, hindi ko naman siya naitanong Bakit po kaya? May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya? Baka may kaaway po siya, yung mga kasambahay. Wala. Mababait yung mga kasambahay niya. Sino po kaya? Si Ma'am Yvette? Si Sir Tomas? Cruz, wala ba dyan? Negative, Major. Wala rin dito. Mahirap, magkakamukha sila. Sabi ko sa'yo, Major Standby ka lang dyan. Baka sakaling tumakas, makakabol tayo. 안녕하세요. 인도네시아? 아닌가? Vietnamese. Filipino. Yes. I knew it. I mean, in here, we're in the Philippines, but there's no any Filipino here. It's just mostly foreigners. You like coffee, sir? Yes. Oh, nice. You know what? You're gonna love it because we have a service
unlimited. Every time you can come, drink and drink, sir. Di ba? Ito yung Pinoy, love coffee, di ba? I'm going to eat. Ay, eat pala. Sorry po. Okay. Oy! Pinoy ang client dito. Long time no see, ha? Yes, sir! Okay, very good. Thank you. sir. Ano yun, Major? Ingat ka, Major. Baka masyado kang pansinin. Tandaan mo, ang alam ng sindikato, patay ka na. Tutok ka sa talyer. Standby ka lang dyan, ha? Malisto ka lang. Sinabi po yun sa inyo ni Ma'am Rebecca? Na wag daw po kayo magtitiwala kay Sir Tomas? Bakit daw po? Ewan eh, paulit-ulit niya akong binabalaan eh. Ang taong masyadong pribado, kadalasan madaming itinatago. Just remember, do not trust Tomas. Ano kaya anak? Sabihin ko na kay Ma'am Yvette, total okay naman kami ngayon. Kaso na eh, mahirap na po eh. Siyempre, asawa pa rin po yun ni Ma'am Yvette. Tsaka wala naman po tayong solid na ebidensya. Sa bagay, kumatos rin si Ma'am Rebecca eh. Hindi niya mapapatotohanan lahat ng mga sasabihin ko. Kung kay Sir Andrew kaya sabihin, sigurado naman ako may intindihan niya yun. Para yun sa nanay niya. Years na siyang doktor. She specializes in neurocritical care. Kaya mabibigyan niya tayo ng tamang eksplanasyon tungkol sa kaso ng mami niyo. I've reviewed Rebecca's case thoroughly, and she suffered a prolonged hypoxic episode due to drug toxicity. Significant ang damage niya. She's stable now, right? Medically, yes. But recovery isn't just about stability. May reflexes siya, yes, pero walang meaningful response. Wala na siyang pag-asang magising, to? Of course, there is. But the longer she remains unresponsive, the narrower the chance becomes. Thank you, Doc. We appreciate your honesty. May mag-upo muna kayo. Pahinga na muna kayo. May mga nurses naman na nakabantay sa mami niyo. Let's go. Andrew. Hayaan mo naman siya. Ma, umasin ka na please. Alam ko narinig mo ako. I know that you always could kahit ayaw mo. Yun ang lagi mo sa akin sinasabi dati, di ba? You always sense things and you always know kung ano yung nangyayari sa surroundings mo. Even when you pretended na hindi rin. Kaya alam kong hindi mo to kayang gawin sa sarili mo, Ma. Matapang ka di ba? Hindi ka sumusuko. Kaya hindi ikaw to, Ma. This doesn't make sense. Cruz, patapos na linisin yung sasakyan ko. Wala pa rin yung Jinho. Sigurado ba yung informant mo dito tumatambay yun? Hindi yun magbibigay ng malantang intel, Major. Baka hindi lang pupunta rito yung target natin ngayon.
Jinho? Why are you following me? Are you a pervert? Are you gay? No, no. Jinho? Saan napunta yun? Hindi ko alam kung may trabaho na ba ako. Kasi lagi lang ako nag-overthink eh. Kaso, hindi naman ako makafocus. Basta, tawag-tawag kasi pag kailangan ng kausap, ha? Tsaka huwag mo muna intindihan yung tirada, boss. Kaya ko din yung ginagawa mo. Diba? Ako si Kyle Cañete. Titirada para sa katotohanan. Kahit kailan, kahit saan. No, diba? Ulit nga. Mas maangas nga ako eh. Pero konti lang, mga 0.5 lang, boss. Sige. Isa ka lang naman mga harap. Papayag ka, eh di naubos yung subscribers natin. Uy, ala, grabe siya. Madadagdagan yun. Dadami yun. Ng 1 million. May sagad pa siya ko. Hi, guys. Hello. Hi, Zoe. Sige, Andrew. Mauna na kami. Next. Boss, ako Ingat. Boss, sinabi ko Dumiretso ka na kasi. Kamusta? Kamusta si tita? Paano mo nalaman? From Ate Yvette. Alam mo, Andrew, hindi porket nag-break tayo. Hindi ibig sabihin nun, kinot off ko na lahat ng connections ko sa buhay mo. And when I heard yung nangyari kay Tita Rebecca, I knew you need someone. That's why I'm here. Nandito ako. Just like before, nung may nangyari rin sa kanya. No, you weren't there. You left. Honestly, sobrang hirap to see your mother like that. Mabuti na lang, hindi ako nag-iisa. Nandiyan ang mga anak ko, si Tomas, and of course, si Andrew. Nung naisip ko na baka nga naisip ni Mami na gawin niya sa sarili niya. Pero thank God, Andrew was able to knock the sense out of me. Kasi alam mo, siya yung mas nakakakilala kay Mami eh. Ma'am, andito po ba si Andrew ngayon? Yeah, nasa garden siya. Puntahan ko lang. Excuse me po. Sige. Ikaw, Clarissa, sa tingin mo ba magagawa ni Mami ang mag-suicide? Ma'am, may dapat po akong sabihin sa'yo. Yvette. Clarissa. Ano yung sasabihin mo, Clarissa? Is everything okay? Opo, sir. Wala, ma'am. Hindi naman po importante yung sasabihin ko. Saka na lang po. Sige. Huwag mo kalimutan yung mga pangaral ko sa'yo, Hindi ako tutulad sa'yo. What's this?
Nakuha ko sa loob niyan. Can you help us, Tito Andrew? Okay, what is this? Let's see. At hindi ko pa rin naisip kung paano nangyari to kay Mami. Alam ko sa sarili ko na hindi ito kayang gawin sa sarili niya. Kaya sinong gagawa nito? Kaya lang ako pumayag sumama sa'yo kasi para makita natin kung nandito talaga si Jinho. Tungkol to sa kaibigan mo, si Jinho. Isa siyang kriminal. Kung matagal na siyang nasa sindikato, bakit hindi lumalabas yung pangalan niya sa files namin? Hindi imposible magduda ang sindikato hanggat wala nakikita ang katawan mo. Paninindigan natin patay na ako.